paano nga ba sila makakasali sa 4Ps? Actually, nasagot na ito nung mga previous episodes natin. And syempre, gusto lang po namin ulitin na wala po talagang application process sa pagiging beneficiary ng 4Ps. So, kung merong nagsasabi sa inyo na kailangan applyan, may pinapa-fill out sa inyo na form ang kung sino-sino para daw kayo ay maging beneficiary ng 4Ps. Naku, fake news po iyon mga kababayan dahil wala pong application process para kayo ay maging benepisyaryo ng 4Ps. Ang mga benepisyaryo po ng 4Ps ay na-identify ng National Household Targeting System sa inyong mga lugar. Pero ito, Ma'am Grace, para mas malinaw po sa ating mga ka-4Ps na nakatutok ngayon, ang tanong naman ng ilan, may pag-asa po ba na sila ay makasali? At yung mga gustong magpalista bilang 4Ps beneficiary, saan sila pwede magpalista kung sakali? Tama ka dyan, Venus. Pambansang tanong nga yata talaga yung paano nga ba makasali sa 4Ps. Bigyan natin ng emphasis na hindi ito kagaya ng ibang programa na ina-applyan po. Ang ating mga beneficiaries, gaya ng sinabi ni Venus kanina, ay nalalaman sa pamamagitan ng pagsasurvey. Ito po yung isinasagawa ng National Household Targeting System. At tama po si Venus, kapag po may nagpapapirma sa inyo at sinasabing kayo ay masasama, wag na wag po tayong pipirma, lalo na po kung may kasamang bayad ito. Dahil hindi po ito totoo. And then last year, para lang po ma-update din ang ating mga kababayan, na-aprobahan or pinirmahan na po ang pagsasabatas ng community-based monitoring system. Ito na po yung tool or yung database na gagamitin naman natin sa pag-identify ng mga bagong beneficiaries. So doon sa tanong ng mga pag-asa, habang may buhay, may pag-asa pa po tayong lahat. Ayan. Tama ang sinabi mo, Miss Grace. Habang may buhay, may pag-asa. At syempre, kailangan lang po na talagang makipag-ugnayan sila sa kanilang lokal na pamahalaan, sa barangay, sa tanggapan ng DSWD na pinakamalapit sa kanilang lugar para malaman nila kung kailan ulit na magkakaroon ng survey para makasali sila sa survey. Tama ba, ma'am? Tama yan, Venus, and bigyan lang din natin ng emphasis. Yung 4Ps po, hindi po para sa lahat ng may hirap o nangangailangan. Kasi meron tayong mga specific requirements din na maliban sa pagiging mahirap, kinakailangan na yung pamilya ninyo ay merong miyembro na buntis nung panahon ng pagsasurvey or tinatawag natin na assessment, and then o kaya may mga bata doon sa loob ng inyong tahanan na may edad 18 pababa po. Ito po yung dalawang criteria maliban doon sa ina-identify sila na mahirap ng ating targeting system. Yes, tama. So, hindi po totoo na kapag may kapit, malakas kay chairman, ganyan. Yan kasi yung common misconception sa ating programa na nakakalungkot dahil hindi naman po totoo. Dahil ang mga benepisyaryo kasi ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, talagang ina-assess po yan ng mabuti ng ating mga social workers. So, kahit ako, gustuhin ko man maging benepisyaryo ng 4Ps dahil madami talagang benefits na makukuha ay hindi po pwede dahil depende pa rin yan sa assessment ng ating mga social workers. Ayan, maraming salamat, Ma'am Grace, sa pagbibigay linaw sa qualifications and yung process kung paano nga ba maging beneficiary ng 4Ps.